Kung nag-iisip pa kayo ng ulam na lulutuin, subukan nyo kaya yung ganitong diskarte ng pagluluto sa manok. Simple lang yan, pero pagdating sa lasa, ang sarap talaga. Kaya naman ihanda nyo yung mga sinaing nyo at umpisahan na natin to. Ito yung mga sangkap na gagamitin natin. Chicken, 2 buong manok yan. Hiniwa ko lang into serving pieces. Carrots, 2 malaking carrots din yan. Ni-roll cut ko lang. Patatas, 2 malaking patatas yan na hiniwa ko lang ng malalaking cubes. Hot dogs, ang gamit ko dito ay jumbo hot dogs. Kaya nyo ba to? Gagamit din tayo dito ng red at green bell peppers. Makakatulong yan para magpalasa at magpatingkad sa dish natin. Ito naman yung sibuyas na na-mince lang natin. At bawang. Ganun din, nahiwa lang yan ng maliliit na peraso. Kailangan din natin dito ng tomato sauce. Pwede kayong gumamit ng tomato paste as an alternative ingredient. Ito naman yung chicken broth. Pwede kayong gumamit ng chicken stock dito. Atay ng manok. Karaniwan yung iba hindi gumagamit nito, pero yan yung sekreto natin para magpalasa. Meron ding dahon ng laurel yan. Soy sauce. Siyempre, gumagamit tayo ng mantika dito para panggisa. At sa panimpla natin, meron tayo ditong asin. Pwede kang gumamit ng patis kung gusto ninyo. At may ground black pepper din tayo. Kung handa na kayo, tara, umpisa na natin. Pinapainit ko lang muna yung mantika dahil magigisa na tayo. Una kong ginigisa yung sibuyas. Ang gamit ko ay yellow onion. Ito yung sweet variety. Pwede kayong gumamit ng kahit anong kulay na sibuyas. Kahit yung purple, pwede. Ginigisa ko lang ito ng 1 minuto. At nilalagay ko na nga itong bawang. Mas maraming bawang mas masarap para dito sa ating niluluto. Itinutuloy ko lang yung paggisa dito ng mga 2 minutes. O hanggang sa lumabot na ng tuluyan yung sibuyas. Yung tipong nagkakaramelize na. Dapat yung kulay ganyan, medyo light brown na yung dating. At pagkatapos ay ilagay na natin dito yung chicken. Gaya nga ng sabi ko kanina, ang gamit ko dito ay 2 buong manok na hiniwa ko into serving pieces. Siyempre yung amount o yung dami ng chicken, depende yan dun sa kakain. Medyo marami kakain ngayon dito kaya dinamihan ko na para talagang busog lahat. At siyempre, sasarapan natin yan. Ginigisa ko lang yan hanggang sa maging light brown na yung kulay ng outer part ng chicken. Just make sure na halu-haluin para maging pantay yung pagkakaluto at maiwasan natin na masunog yung nasa ilalim na part o yung nakadikit sa pan. At kung napansin niyo, gumawa ko ng maliit na opening para magkasya naman yung atay ng manok. Itong atay ng manok, ginigisa ko rin saglit yan. Nakakatulong kasi yan para magpalasa talaga. At habang ginigisa nga, dinudurog ko pa yan para yung lasa talagang kumalat. Naglalagay din ako ng toyo habang nagigisa. Kumbaga seasoning natin yan pero nilalagay ko muna sa umpisa pa lang. Haluin nyo lang sandali. Pagkalagay ng toyo, iluto nyo lang yan ng 1 minuto. At i-ready nyo na yung tomato sauce dahil yan na yung susunod nating ilalagay dito. Gaya nga ng sabi ko kanina dun sa introduction ng mga ingredients, aside from tomato sauce, pwede kayong gumamit ng tomato paste dito. Para naman dun sa mga ayaw gumamit ng tomato sauce or paste, pwede kayong gumamit ng sariwang kamatis. Ang importante, balatan nyo lang muna bago ninyo igisa pagkatapos ng pagkalagay ng bawang. Nilagay ko na rin pala dito yung chicken broth. So pwede kayong gumamit ng chicken stock dyan At hinalo ko lang ng bahagya para lang ma-distribute yung mga ingredients. Kailangan pa natin itong pakuluin. At para nga mas mabilis na kumulo, takpan nyo lang yung inyong lutuan para matrap yung heat dito. Mapapansin niyo, mas mabilis na kukulo yan. Once kumulo na, ilagay nyo lang kagad dito yung dahon ng laurel. Ito yung dried bay leaves natin. Makakatulong yan na magbigay ng aroma dito sa ating dish. And at the same time, magbibigay din ng subtle flavor yan. At i-adjust nyo lang yung heat to a simmer. Ibig sabihin, ilagay nyo to the lowest setting. At dahan-dahan lang nating lutuin itong chicken hanggang sa lumambot na ng tuluyan. Mga 25 to 35 minutes, okay na to. Once na malambot na yung chicken, pwede na nating ilagay dito yung ibang mga sangkap pa. Una kong nilalagay dito yung hot dogs. Ang gamit ko dito ay jumbo hot dogs.
Pero optional lang to kung wala kayong hotdog na available, okay lang kahit wala. Pero kung talagang gusto niyo at walang hotdog na available, kahit beef franks, pwede kayong gumamit. Nilalagay ko na rin dito yung carrot. At pagkatapos nga, yung patatas naman yung ilalagay ko. Ang importante lang dito, para maluto mabuti at maluto ng pantay itong mga gulay, just make sure na nakasubmerge ito dito sa sauce. Para napapakuluan itong mabuti. Kung mapapansin niyo yung patatas nakababad sa tubig kanina. Sadya natin ginawa yan dahil pagkahiwa pa lang at in-expose ninyo sa open air yung patatas, mag-o-oxidize yan. Ibig sabihin, makikita ninyo magbabrown yun ng paunti-unti. Para maiwasan yun, ibabad nyo lang sa tubig. Niluluto ko lang muna to ng mga 8 minutes. So at this point, bahagyang malambot na yung carrots at yung patatas, ilagay nyo na itong ating green peas. Frozen green peas ang gamit ko. Ito yung tinatawag natin na gisantes. Pwede rin kayong gumamit ng gisantes na nakalata. Lutuin nyo lang ng 1.5 minuto yan. And after 1.5 minutes, nilalagay ko na yung bell peppers natin. Ang gamit ko dito ay 2 kulay, red at kulay green. Para lang may katingkaran dun sa kulay. Nakaka-add kasi diba ng appeal sa pagkain yan visually. Mas nakakaganang kainin. At kung napansin niyo, huli kong nilagay itong bell peppers. Sadya talaga yan. Para ma-retain ko yung texture. Gusto ko kasi pagdating sa bell pepper, yung medyo crisp pa kapag kinakagat ko. Pero alam ko yung iba sa inyo gusto yung bell pepper malambot na malambot. So, depende yan. Kung gusto niyo yung saktong lambot lang, ilagay niyo yung bell pepper pagkalagay pa lang ng green peas. Or kung gusto niyo yung malambot na kumakapit yung lasa sa sauce, ilagay niyo pagkatapos ng patatas. Tinitimpla ko na rin to. Halos tapos na kasi tayo. Naglalagay lang ako ng asin at ng paminta. Pero pwede kayong gumamit ng patis instead ng asin para merong extra umami na lasa. Haluin nyo lang for the last time para lang ma-distribute na yung mga seasonings na kakalagay lang natin. At ilipat lang ninyo yan sa isang serving bowl o sa isang serving plate. At iserve na natin. Actually, kahit kaning lamig nga, pwedeng-pwede dito Basta siguraduhin ninyo na ilalagay kaagad nyo yung sauce pagkaluto pa lang para mainit-init pa. O ganyan lang kasimple at ganyan lang kadaling lutuin itong ating ulam idea for today. Sana subukan nyo itong ating recipe. I-check nyo lang yung description ng video natin para dun sa kumpletong detalye. At balikan nyo ako dito Let me know kung gaano nyo ito nagustuhan at para sa inyo na mga hindi pa nagsasubscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Inibitahan ko kayo na mag-subscribe na. Pakiclick lang yung subscribe button sa ilalim ng video na to. O tara, kain tayo!